Hello, this is Bishop AJ. Welcome to Miracle Hour. I invite you to watch, learn, and share this video. I believe that God will bless you exceedingly, abundantly. Enjoy watching. Maraming mga nang-atake sa Facebook regarding prosperity gospel. Sa totoo lang, wala kang mababasa sa Bible na prosperity gospel. Pero yung gospel na ginawa ni Jesus doon sa krus ng Kalbaryo na si Jesus ay namatay, siya ay nilibing, siya ay muling nabuhay, naniniwala ako, nagbubunga din yon ng prosperity. What the Bible says, ang 2 Corinthians, kung babasahin po natin, 2 Corinthians chapter 8, no? Babasahin po natin verse 9. Ganito po pagkasabi, sapagkat nalalaman ninyo ang biyaya ng ating Panginoong Hesukristo. Sabi dito, na bagamat siya'y mayaman, subalit alang-alang sa inyo naging dukha, upang sa pamagitan ng kanyang kadukhaan ay maging mayaman kayo. Ibig sabihin yung pagparito ng Panginoon Hesus, kalakip sa plano ng Diyos na tayo i-redeem mula sa kahirapan, mula sa sakit at karamdaman, mula sa financial crisis. Kasama yon sa plano ng Panginoon na i-redeem tayo, tubusin tayo mula doon. It is God's plan. Now, maraming umaatake na that is prosperity gospel. Gospel itself, the fruit of the gospel, yung ginawa ni Jesus Christ sa krus, kalakip doon nung i-redeem tayo mula sa kahirapan. At kung hindi ka naniniwala doon, it's up to you. Pero ako naniniwala ako doon. Because I live by faith, not by sight. I live what the Bible says, and I live what Jesus Christ did. I believe what Jesus Christ did. It contains prosperity. Why? Original na plano ng Diyos. Sabi ng Lord, I have a plan for you, plan to prosper you. Plano ng Diyos yun eh. Walang plano ang Diyos na maghirap ka. Walang plano ang Diyos na pahirapan ka. Walang plano ang Diyos na malubog ka sa utang, malubog ka sa kahirapan. Ibig ng Diyos na makabangon ka mula sa iyong kinalalagyan ngayon. Ibig ng Diyos na maranasan mo ang pagpapalang pisikal, pagpapalang espiritual, at pagpapalang material. Huwag mong isipin, naghirap ka ngayon, sasabihin, plano to ng Diyos sa akin. Mahirap ako, plano to ng Diyos. Well, if that is your faith, okay, hindi kita babarahin doon. Pero ito yung pananampalataya ko eh. Pananampalataya ko na kalakip ako sa plano ng Panginoon at kalakip doon yung tayo pagpapalain. What the Bible says, I have a plan for you, plan to prosper you and not to harm you. Plan to give you hope and good future. Yung kayamanan, yung mga pagpapala na ating natanggap, kalakip yan sa plano ng Diyos sa ating buhay. Walang masama sa pagiging mayaman. What the Bible says, no? Yung money is a good servant. Good servant yung pera. But the love of money is the root of all evil. Yung kayamanan, yung wealth is a good servant. Pwede mong utusan yung kayamanan. Ang problema, kung naging utusan ka ng kayamanan, yun yung problema. Yung minamahal mo na yung pera, minamahal mo yung pera higit pa sa Diyos. Yun yung problema. No? Ang laging ginagamit nilang verse, ay hindi kaya pwedeng pagsabayin mo yung Diyos at saka salapi. Hindi mo naman pinagsabay. Hindi mo naman sila binigyan ng equal attention. Inuna mo yung Diyos higit sa lahat. Ang delikado, kung pinagpantay mo yung Diyos sa pera o yung pera, no, hinigit mo pa kaysa Diyos, yun yung delikado. Pero yung, maraming mga Kristiyanong napaka-hypocrite. Sabi ng Biblia, you cannot love God and mammon. Tama po yun. Hindi po ako, wala pong problema doon. Hindi natin pwedeng mahalin kasabay yung Diyos at saka yung salapi. Kaya nga sa Bible, ang salapi, no, ay servant. Servant siya. Pwede mong utusan yung pera.
Pwede mong utusan yung salapi. Kaya huwag mong hayaan dumitdahin ka ng pera. Ang nagiging problema, maraming mga Kristiyano, maraming mga tao, dinodomina ng kahirapan. Bakit hindi nakasamba? Bakit ka hindi nakasimba? Kasi po nagtitinda po ako. Pag hindi ako magtitinda, wala po Yung poverty is the worst master. Tandaan po natin yan. Yung kahirapan, magaling mangutos yan. Yung kayamanan, madaling gamitin para utusan mo. Tandaan mo to. Yung kayamanan, pwede mong utusan, pero yung kahirapan, ikaw uutusan yan. Uutusan kang magnakaw, uutusan kang huwag sumamba sa Panginoon para magtrabaho, uutusan ka na wala ka ng time sa pamilya mo dahil ubusin mo na lang yung panahon mo dun sa pagtatrabaho. No? Ganon ang nangyayari sa kahirapan. Ganon ang tulak ng kahirapan. Pero yung kayamanan, pwede mong utusan. Pera, samahan mo ako, mag-shopping tayo, pasayahin ko yung asawa ko. Pera, samahan mo ako para patayo tayo ng church. Pera, samahan mo ako para tulungan natin yung mga mahirap. Pwedeng ganun But what the Bible says, the love of money is the root of all evil. Huwag mo lang ilagay ang puso mo dun sa pera. Dapat yung pera ilagay mo dun sa Panginoon. Yung pera ilagay mo sa Panginoon. Huwag yung pera gawin mong Diyos. Huwag yung Diyos ilagay mo sa pera. Baliktad po It is a plan of God for us to be prosperous. That's what the Bible says. I have a plan for you. Plan to prosper you and not to harm you. Plan to give you hope and good future. Yun yung planong ng Diyos. Pero anong mga sabi ng mga hipokrito? Hindi na natin kailangan ng pera. No. Ano sabi ng mga hipokrito? Prosperity gospel yan. No, that is not prosperity gospel. In accordance with 2 Corinthians chapter 8, verse 9, that is grace of God. Yung prosperity na natanggap natin dahil sa kamatayan ng Panginoon Hesus, dahil sa kahirapan ng Panginoon Hesus, that is God's grace. What the Bible says, binasa natin kanina, sapagkat nalalaman ninyo sa biyaya ng Panginoon Hesus Kristo, na bagamat siya'y mayaman, subalit alang-alang sa inyo, sa iya'y naging dukha. Tandaan natin, it is God's grace. It is grace of God. Yung pagiging dukha ng Panginoon Hesus, ipinanganak sa salsaban, it is God's grace upang ikaw at ako ay makakatanggap ng pagpapala na nagbunga ng biyaya sa ginawa ng Panginoon Hesus dun sa krus ng Kalbaryo. Saan yung prosperity gospel dyan? Saan yung prosperity gospel dyan? Wala. Bunga nga ng biyaya, tayo pinayaman. At dahil sa ginawa ng Panginoong Kristo, dun sa krus ng Kalbaryo, wala prosperity gospel dyan. But the gospel itself, because of the gospel, because of what Christ Jesus did at the cross of Calvary, there is riches. Ang problema yung pananampalataya natin. What the Bible says is John chapter 10, verse 10. Ano si David dito? Sabi dito, ang magnanakaw ay dumarating lamang upang magnakaw, pumatay at pumuksa. Ako ay pumarito upang sila'y magkaroon ng buhay at magkaroon nito ng may kasaganaan. Hindi ka lang buhay ka na, masagana ka pa. Yun yung plano ng Diyos Yun yung dahilan ng pagparito ng Panginoong Hesus. Now, is this prosperity gospel? And this miracle, I do believe that God is working in your life right now. If you believe this passage, if you believe this context, if you believe what Jesus Christ did and what Jesus Christ say unto you right now, that He came to give you life, and not just life that abundance. If you believe it, you can have it. If you believe it, you can receive it. Ang problema, maraming mga pastor, maraming mga wala na yan. Si Jesus lang sapat na. At alam niyo po ba, si Jesus is buy one, take all. Nung kinuha mo si Jesus, tinanggap mo si Jesus, andun na lahat
yung pagpapala ng Panginoon, pagpapalang pisikal, pinagaling ka sa iyong sakit karamdaman, pagpapalang espiritual, ibanalik yung relasyon mo sa Diyos, at pagpapalang financial, pagpapalang material, He will take back, He took back what devil stolen unto you. Kinuha ni Jesus yun mula kay Satanas at ibabalik niya sa lahat ng sumampalataya sa Kanya. Alam niyo po bakit marami lumapit sa Panginoon? Sapagkat ang message ni Lord, come to me, those who are weary and burdened, and I will give you rest. Yun yung invitation, divine invitation ng Panginoon. Lumapit kayo sa akin, kayo mga nabibigatan. And I do believe, maraming nabibigatan ngayon sa mundo. Maraming nahihirapan ngayon sa mundo. Maraming hindi na alam ang direksyon ng kanilang buhay. No? Kung ano na lang, kaya sira-sira na lang, whatever will be na lang. Wala nang plano sa buhay. Wala nang direksyon sa buhay. They are hopeless. And bakit? Naging hopeless na lang sila. Wala na silang plano. Si Jesus God nag-invite, come to me, those who are unburdened, and I will give you rest. Kalakip doon, kapahingahan. Hindi lang kapahingahang physical, hindi lang kapahingahang spiritual, sa kalakip doon, yung kapahingahang financial. Yung hindi na ikaw yung maghahabol sa pera. Yung hindi na ikaw maghahabol sa mga deadlines, kundi yung pera naghahabol sa iyo. Yung blessing na ang nag-o-overtake sa iyo. We are here preaching the message of hope. We are here preaching the grace of God, that there is blessing beyond of our expectation, and even in our weaknesses, even in our sins, there is grace of God that able to save us, and not only save us, able to change our life from darkness to light. Pangako ni Lord yan. And if you believe the love of God, if you believe the love of Jesus Christ, wala siyang plano sa iyo na pahirapan ka. Sabi nga niya, narito ako, kung si Satanas nandito. In John chapter 10, verse 10, na binasa natin kung sa kanina, si Satanas nandito, dumating upang magnakaw, upang mamuksa, upang pumatay. Kabaliktaran kay Jesus eh. Imbis pagnakawan ka si Jesus, ang ginawa, pagpapalain ka. Imbis patayin ka si Jesus, bubuhayin ka. Imbis puksain ka, si Jesus dumating upang proteksyonan ka. Kung ano yung mission ni Satan, baliktad sa mission ni Jesus. Tandaan po natin yan, mga kapatid. Si Satan, pinagnakawan ka. Ninakaw yung finances mo, iniipon mo, oo, may pera ka, bigla na lang nagkakasakit, dinala mo sa ospital. Pag nanakaw ng kaawayan, si Jesus, gusto ni Jesus proteksyonan ka. Gusto ni Jesus pagpapalain ka. Yun yung plano niya. Yun yung plano niya kung bakit andito siya. Yun yung dahilan kung bakit naparito siya. Upang bigyan tayo ng buhay. At hindi lang buhay ka, kundi buhay ng may kasaganaan. Hindi lang basta buhay ang binigay ni Jesus sa atin. Tandaan po natin yan. Marami dyan buhay pero naghihingalo. Marami dyan laging nagpipraise the Lord, hallelujah. Pero nakikita yung kahirapan, walang kinakain. Nakikita yung kahirapan. Mas maganda po na tayo po ay nagiging daluyan ng pagpapala dahil tayo po ay pinagpala. Mas maganda po kung ikaw Kristiyano, pinagpapala ka. At dahil doon nakapagpapala ka sa iba, nakapag-re-release ka ng blessing sa iba. Why? Because you are blessed. And I do believe that is God's plan. That is Jesus' mission here on earth. Kaya siya ipinanganak sa sabsaban
upang sa kapamagitan ng kanyang biyaya, tayo magkaroon ng kayamanan dahil sa biyaya ng Panginoon. Ikaw ba ngayon ay nalugmok sa kahirapan? Ikaw ba ngayon ay gumun sa kahirapan, hindi mo na alam ang iyong gagawin? This is your hour. Oras mo to. Let your faith arise. You need to believe again. You need to arise your faith. You need to level up your faith. Na ikaw ay pagpadain, matupad ang plano ng Diyos sa iyong buhay. Naniniwala ako, walang plano ang Diyos na maghihirap ka. Ang gusto ng Lord, aasenso ka. Ang gusto ng Lord, nalilivel up ang iyong buhay. Hindi natidegrade. Ang plano ng Lord, pasaganain ang iyong buhay. Now, if you believe it, you can have it.